sa atin pong mga balita. Sa araw na ito ng Martes, mainit at maalinsangang panahon ang patuloy na mararanasan sa Luzon at sa Visayas, habang ang Mindanao ay inaasang makararanas naman ng paulit-ulit na mga pag-ulan sa mga susunod na araw ayon sa Pag-asa. Sinabi ng Pag-asa ng mga scattered rain showers and thunderstorms ay patuloy na iiral sa Mindanao, Palawan, ilang bahagi ng Kabisayaan, at ito ay dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang ITCZ ay pagsasanib ng mga hangin mula naman sa Northern at Southern Hemisphere. Ito ang nagdadala ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan na pwedeng pagbulan ng mga biglaang pagbaha o mga pagguho ng lupa sa mga vulnerable areas. Paalala ng Pag-asa sa mga residente sa Kamindanawan na nakararanas sa ilang nakalipas na araw ng pag-ulan na manatiling mapagbantay at mag-ingat laban sa mga panganib na dulot ng malakas na pag-ulan. Samantala, ang mga kondisyon umano sa mga lugar na apektado ng ITCZ ay huhusay. Sa darating na Biyernes, May 23, dahil titigil na ang pag-ulang dala ng ITCZ. Ang natitirang bahagi naman ng Luzon at ng Visayas ay nakararanas pa rin at patuloy na magkakaroon ng mainit na panahon. Ang tsansa ng isolated rain showers and thunderstorms sa hapon o gabi, dala ng easterlies ay maliit lamang. Pag nagkaroon ng thunderstorm sa mga lugar na mainit kagaya sa Luzon at sa Visayas, ang mga pag-ulan ay tumatagal ng 30 minutes hanggang 1 oras lamang. At hindi inaasahan ang malakas na pag-ulan. Halos darating daw ang mga araw na madalas ang ganitong sitwasyon sa bansa dahil nasa transition ang panahon ng ngayon sa bansa mula sa mainit o dry season at tutungo na sa wet o rainy season. Sabi ng Pag-asa, pagpasok ng tag-ulan, nariyan na ang southwest monsoon o habagat. Nakadalasang nagsisimula sa kalawang bahagi ng Mayo o kaya naman ay sa unang linggo sa buwan ng Hunyo.